Report mo na kay Giselle. Ito naman, kung hihilingin daw pananatili ni Tevez sa ospital, kasi lakay si former Congressman Arnie Tevez, di ba? Na ospital matapos nga ang surgery. Okay. Mananatili. Kung hihilingin, mananatili daw si former Congressman Arnie Tevez patapos ang surgery kasi mag-undergo pala siya ng surgery, lakay. At sabi nga nasa St. Luke's Medical Center sa BGC. Alam mo na St. Luke's, parang hotel yan. Yes, oo. Iba ang kung Arnie Tevez talaga. Kung hihilingin, lakay, kailangan daw muna ng court approval yan ayon sa BJMP. Galing-galing talaga ng kaibigan mo, bossing Michael Tisoy, ha? Galing-galing talaga ni Attorney Ferdinand. Ferdinand Topacio. Attorney Topacio, good morning. Ayan, kumusta na po kayo? Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Si Sir El Lakay kailangan munang dumaan at aprubahan daw ng korte sakaling hilingin ng kampo ni dating Congressman Arnie Tevez na manatili muna siya sa ospital matapos sumalang sa operasyon. Sabi sa DZRH ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson J. Rex Bustinera, pagkatapos ng period of emergency kailangan ng kautusan mula sa korte yung lahat ng movement o galaw daw ng sinumang persons deprived of liberty o PDL. Wala pa niya silang natatanggap na medical clearance mula sa PGH o Philippine General Hospital sa Maynila kung saan sumailalim sa appendectomy si Tevez. Sabi ni Bustinera, kung may discharge paper na mula sa pagamutan, agad siyang ibabalik sa Metro Manila District Jail Annex 2 sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Ngayon lang, lakay, ang kinukumpirma naman ni Attorney Ferdinand Topacio na naging matagumpay daw yung operasyon sa kanyang kliyente. Operahan na? Yes, lakay. Ang bilis, madaling araw, lakay, nagsimula yan. Naging matagumpay daw yung operasyon, sabi ni Attorney Topacio, at ngayon ay nagpapagaling na lamang yung kanyang kliyente. Nagpasalamat siya kay UP Manila Chancellor Michael T. sa pag-arrange daw noong paglilipat kay Tevez sa PGH. Gayon din doon sa team ni Doc Mark Paul Lopez sa mabilis o mahusay na pagtugon doon sa posible na life-threatening medical condition sa dating mambabatas. Giselle, life-threatening, ano ba yung sakit niya? May tinanggal ba sa bituka, sa tiyan? Ayan. May bato-bato ba? O yung dinatunawan? O na food poisoning? O ano nangyari? Lakay, wala pang mga ganyang inilalabas na detalye si Attorney Topacio, lakay, tungkol sa kanyang kliyente. Ang sinabi niya lang, lakay, yung klaro lang, sumalang sa appendectomy yung dating mambabat. Appendectomy. Yes, lakay. Appendicitis yan. Oo, lakay. Ganoon na nga, lakay. Sa bagay, appendicitis, pagka hindi naagapan talaga yan. Pag pumutok yan, lakay. Yung acute na yun. Mamatay ka, malalason yung katawan. Yes. Posible na maging, lakay, di ba, life-threatening yung condition. Kaya kaya lakay nga, yung kagaya nga lakay na binabanggit mo, nagagalit si Attorney Topacio dahil kahapon daw, halos lumuhod daw yung kanyang kliyente sa BJMP personnel para agad siyang madala sa pagamutan. Pero tumanggi daw yung, hindi daw pinayagan ang tauhan ng BJMP, batay na rin sa umiiral na protocol. Ngayon, nadala lang siya ng ospital nang dumating na raw si Attorney Topacio doon sa detention facility ng BJMP sa may Taguig kahapon. Iba talaga Attorney Ferdinand Topacio, Tisoy, kaya namin kumuhang lawyer sa kanya. Attorney Ferdinand. Alam mo, kilala to, lakay, talaga sa pagiging abogado ng mga controversial na personalidad. Yan ang forte ng ng Attorney Topacio. Attorney Topacio, magkano bang magkano acceptance fee? Ayan. Pero in fairness naman sa kanya, lakay, yung kliyente niya, hindi niya iniiwan. Kita mo, pumunta pa ng Istimor yan. Nandun sa Istimor si Congressman Tevez. Ayan. Siyempre, kung malaki man ang budget at nito Topacio, sulit. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat. Teka muna. So, nakabalik na ng, nasa ospital pa ba? O nakabalik na ng bikutan?
Yan lakay yung tinatanong natin kay Attorney Topacio kung magre-request ba sila na manatili muna sa ospital habang hindi pa fully recovered yung kanyang kanyang kliyente. Ngayon kung magre-request daw, ang sabi ng BJMP spokesperson lakay, kailangan muna nilang dumaan sa korte o maglabas ng kautusan yung korte. Ito kung papayagan ng korte. Lakay. Antayin natin lakay kung yung magiging susunod na hakbang kung hihiling yung kampo ni Teves. Ito si Giselle Rico para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle.